Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa panibagong umaga na ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, pang 55 days na lockdown. We are heading toward our 9th week ng enhanced community lockdown. Purihin ng Panginoon at patuloy na iniingatan niya tayo. Mga kapatid, patuloy na ipag-pray natin kasi hindi rin natin alam kung ma-extend ba to. Let's just hope na ang kalooban ni Lord ang maganap. Kung sakali at ma-lift na ang lockdown na ito, ay wag po magkaroon ng second wave ang COVID-19 na yan. In Jesus' name, panalangin po natin yan. Patuloy lang po tayo na mag-pray, wag po tayo magsawa. Hanggat hindi natin nakikita yung talagang solution or answered prayer sa mga pinanalangin natin. Let's continue. Let's be persistent in prayer, knowing that our God, our Father, ay mabuting Ama sa atin. Sa tamang panahon na Kanyang itinakda, tutugunin niya ang lahat ng ating panalangin at magiging ayos din ang lahat. Sa oras na ito, let's bow our heads and pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this day. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, sa kabila ng lahat. We know and we believe there is always hope in you. Amang banal, patuloy po na mangusap ka sa amin sa iyong mga salita. Let your word become alive in our lives, Lord. And we ourselves make us a living Bible. Make us holy, a living sacrifice, pleasing to your name. Amang banal, pagpalain mo po ang aming mga kapatiran. We are looking forward, Lord, na magkakasama-sama kami muli na ikaw ay sambahin at dakilain. Father, we lift up to you your word for today. Speak to us as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Last time, ang ating pong pinag-aralan ay about the second coming of our Lord Jesus Christ. We defined eschatology as the study of end things or end times, the study of the end of things. Christian eschatology looks to study and discuss matters such as death and afterlife, heaven and hell, the second coming of Jesus, the resurrection of the dead, the rapture, the tribulation, the millennialism, the end of the world, the last judgment, and the new heaven and new earth in the world to come. Napag-aralan din natin last time kung kailan ba nag-start yung end times or last days. At nakita natin sa Hebrews 1 verses 1 and 2 na nag-start yon sa panahon na pumarito na ang Panginoong Jesus. Sabi nga doon, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So the end times started when Jesus came into the world. Napag-aralan din natin, iisa lang ang spokesperson ng Ama. Iisa lang ang pwedeng magpakilala sa Ama at mamagitan sa Ama. At walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Napag-aralan din natin yung characteristics of the people in the last days. Nakita natin sa 2 Timothy 3, 1-5 kung ano yung mga characteristics ng mga tao in the last days. Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri,
walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan, taksil, ano pa, mapagpalalo, iniibig nila ang kalayawan kaysa sa pag-ibig nila sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit pinagkakaila ang kapangyarihan nito. So, isa yun sa mga napag-aralan natin. At gusto ng Diyos na mag-ingat tayo, lumayo tayo sa mga ganoong tao. Hindi gusto ni Lord na makuha natin yung ganong attitude. Sa last days din, many will turn away from faith. Kakaroon ng apostasy. Will betray and hate each other. Many false prophets will deceive many people, and the love of many will grow cold. Nakakalungkot, nakakapangilabot yung magaganap. Pero hindi natin mapipigil yan eh. Tayong mananampalataya, dapat hindi makita sa atin yan. Huwag tayong sumama doon sa lalayo sa Panginoon, kundi tayo ay manatiling tapat sa Panginoon. Huwag manlamig yung ating pagmamahal sa kapatiran at higit sa lahat, pagmamahal natin sa Diyos. Napag-aralan din natin yung positibo na mangyayari sa end times. Yun yung outpouring of the Holy Spirit na sinabi sa Acts 2 na quoted from the book of Joel. Magkakaroon ng great outpouring ang Banal na Espiritu sa mga babae at sa mga lalaki. Kaya nga marami ng mga pastora ngayon, evangelist na babae, kasi ibinuhos na rin ng Diyos ng sagana kahit sa mga kababaihan ang kanyang banal na espiritu. At napag-aralan na rin natin yung rapture. Nagkaroon na rin tayo dyan ng discussion. Ano ba yung rapture? Ang rapture ay nagmula sa salitang Latin, rapio. Para yon sa dalawang salita na caught up na makikita sa 1 Thessalonians 4:17. So doon ang galing yung word na rapture. Bagamat wala yon mismo sa Bible, pero yun yung tinranslate niya na rapture, yung caught up na nabasa natin sa 1 Thessalonians 4:17. So ano yung mangyayari sa rapture? Let's read it again. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Let's begin with verse 16. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up. Yan, yung word na caught up, yan yung word na rapture. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. So, napag-aralan natin na yung rapture ay magaganap sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero hindi pa ito yung para mag-reign siya. Hindi pa yung pagbabalik niya sa mundo. Kundi ang babalikan muna niya ay ang kanyang church. Sabi doon, mauunang buhayin ng Diyos yung mga namatay na mananampalataya. Ire-resurrect sila. Pagkatapos nila ma-resurrect, tayo naman na buhay pa, ay babaguhin. Bibigyan tayo ng katawan, katulad din ng ibinigay na katawan doon sa na-resurrect. Ito ay glorified body. Makakatulad sa katawan ng Panginoong Hesus, yung katawan na ibibigay din sa atin ng Diyos. Pagkatapos noon, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap
at tayo ay sasama niya sa kalangitan. Habang nandun tayo sa heaven, magkakaroon ng awarding or yung tinatawag natin na Bema Seat. Bibigyan ni Lord ng gantimpala yung ating mga paglilingkod sa Kanya. Samantalang dito sa lupa, magkakaroon na ng tribulation for 3.5 years. And then, great tribulation for another 3.5 years. So, 7 years in total. Pagkatapos ng tribulations, bababa na ang Panginoong Jesus. Yun na yung second coming niya dito sa mundo. Kasama na tayo. He will rule for 1,000 years. Si Satan naman ay iba-bound for 1,000 years. Pero at the end of the 1,000 year, ay pakakawalan siya ulit. At makakapag-deceive na naman siya ng mga tao. So, stop na tayo doon. Napag-aralan din natin yung kung anong klase bang katawan yung glorified body. Nakita natin sa ating pag-aaral na ang glorified body pala ay pwedeng mag-appear, pwedeng mag-disappear. Kahit na sarado ang pintuan, pwede pa rin makapasok ang glorified body. Either bigla siyang nawawala or kaya niyang tumagos sa mga pader. Ibig sabihin, hindi na tayo mamumroblema sa travel. No more issues in traveling. Kasi we can be in a place na biglaan, pwede rin tayong umalis bigla. So, mabilis na. Mas mabilis na yung ating travel. And then, meron pa ring flesh and bone ang glorified body, pero hindi yon katulad ng flesh and bone ng katawang panlupa. Ibang-iba yon. So, ang glorified body ay pwede pa ring matouch. Pwede ring makita. Tangible siya, nahahawakan siya. Ano pa? Pwede rin siyang kumain. Pero wala na siyang fleshly desire. Hindi na mag-aasawa pa ang glorified body. Matutulad na siya sa angel. Hindi na rin mamamatay ang glorified body. Doon tayo nag-stop sa ating pag-aaral. Bali, ang topic natin ngayon na binitin natin nung nakaraan ay ano ang mangyayari sa mga Christians, or lahat ba ng Kristiyano ay makakasama sa rapture? Lahat ba ng nagsasabing Kristiyano sila ay makakasama sa rapture? Hindi ko po yan sasagutin directly. Hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang sumagot sa katanungang iyan. So, basahin natin muli ang Biblia. Matthew 24, verse 36 to 52. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So yung rapture or second coming, walang nakakaalam nun. Walang pwedeng mag-predict nun. Kahit yung mga angels at kahit si Lord Jesus, hindi niya alam. Ang nakakaalam lang ay ang Ama. 37. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So, ibig sabihin, ordinary day. Kung ano yung nagaganap na ordinaryong nagaganap, ganun pa rin. Sa verse 40, sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa.
Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So dito, merong sinabing nawala at naiwan. 'Di ba? Kukunin yung isa, pero yung isa naiwan. Ganon din sa 42. Sa 41. Yung sa 40, yung lalaki. Kukunin yung isa, may iwan yung isa. Sa 41, babae naman. Kukunin yung isa, may iwan yung isa. So, pinapahalagahan dito or ine-emphasize yung verse 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. 43. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Inuulit-ulit ni Lord yon. Laging maging handa. Kasi hindi natin alam kung kailan darating o babalik ang Panginoong Yesus. Kaya dapat tayong maging handa. Verse 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? So meron ditong minensyon na alipin ha. Mamaya i-discuss natin yan. 46. Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama siya sa mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ng ngipin. Obserbahan natin tong story na to. Merong dalawang klaseng alipin. Yung isa, faithful and wise servant. Yung isa naman, wicked servant. Ibig sabihin, lingkod ng Diyos ang dalawang ito. Kasi meron silang pinapakain, meron silang inaalagaan na kapwa nila alipin. So pwede nating sabihin na ito ay leader. Pwede siyang Bible study leader, youth leader, leader sa music ministry, Sunday school teacher. Pwede rin siyang isang pastor. Lingkod ng Diyos na mayroong responsibility, mayroong inaalagaan, mayroong dinidisciple. So yung isang lingkod ay faithful and wise servant. Bakit siya faithful and wise servant? Kasi ginagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng kanyang Panginoon. Nadatnan siya ng kanyang Panginoon na tapat na gumagawa ng paglilingkod sang-ayon sa bilin ng kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ito tatamad-tamad at hindi ito masamang alipin. Tapat at matalino. Kasi sinusunod niya, ginagawa niya yung kalooban ng kanyang Panginoon. Pinapakain niya,
Inaalagaan niya yung kapwa niya alipin. Pag sinabing pinapakain, hindi naman yun literal na pinapakain, kundi we can say na tinuturuan ng Word of God. So itong unang parable na ito is lingkod ng Diyos. Ibig sabihin pala, may lingkod na tapat at matalino, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, hindi magugulat yung lingkod na yon kasi ginagawa niya. Kumbaga siya ay nakahanda. Ano nasabing nakahanda? Kasi sinusunod niya, ginagawa niya ang bilin ng Panginoon. So nung dumating ang kanyang Panginoon, hindi siya nagitla, hindi siya natakot, hindi siya nabigla dahil siya ay nakahanda. At ang sabi ng Panginoon nung bumalik siya na ganun yung sitwasyon, natuwa ang Panginoon, di ba? Tignan natin yon. Sabi dito sa verse 46, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Napakahalaga ng isang lingkod ng Diyos. Pastor ka man o Bible study leader ka o Sunday school teacher ka ng mga bata o teacher ka ng teens o teacher ka ng youth o ikaw yung pinaka-head ng music. Ano man yung paglilingkod na ginagawa mo na inilagay ng Diyos sa'yo, gawin mo ng tapat. Huwag kang magbago, kundi patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kapag ikaw ay dinatnan ng Panginoon sa ganong sitwasyon, matutuwa siya sa'yo. He will bless you. Pero may isa pang klaseng alipin. Again, yung una, faithful and wise servant. Ginagawa ang kalooban ng kanyang Panginoon. Nung dumating ang kanyang Panginoon, hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Bagkus, binigyan pa siya ng reward. Pero yung isa pang alipin, ito yung wicked servant. Bakit siya wicked? Kasi inisip niya na matagal pang babalik ang kanyang Panginoon. Anong ginawa niya? Binugbog niya yung kanyang kapwa alipin. Tapos ano pa? Kumain at uminom, naglasing. Yun ang ginawa niya. Hindi niya inalagaan yung mga pinapaalagaan sa kanya ng kanyang Panginoon. Bagkus, naging abusado siya. Sinamantala niya, ginamit niya ang kanyang pagiging leader nila. Kumain lang siya ng kumain at uminom ng alak. Ano ang nangyari sa taong ito? Tignan natin sa verse 48. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng alipin na iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. So, ibig sabihin, hindi siya nakahanda. Kaya magugulat siya. Bigla babalik ang kanyang Panginoon. Hindi siya handa. Ano mangyayari sa kanya? Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin niya. So, anong klaseng alipin to? Hindi ito mabuting katiwala. Ito ay wicked servant. Ito ay hindi nakahanda. Hindi naghanda. Bakit? Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan.
Binugbog niya ang kanyang kapwa alipin. Instead na pinapakain niya, inaalagaan niya, hindi niya ginawa yon. Ang ginawa niya, nagpakasasa siya. Nagpakalasing siya at kumain siya ng kung anong magustuhan niya. Nagulat siya sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. At hindi yun naging mabuti para sa kanya. So again, dalawang klaseng alipin. Dalawang klaseng lingkod. Yung isa, faithful and wise servant. Yung pangalawa, wicked servant. Tuloy natin yung ating pagbabasa. Tumungo tayo sa Matthew 25 verses 1 to 13. Yung parable of the 10 virgins. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." Verse 9, "Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man." Ano ang matututunan natin dito? Meron na namang 2 uri ng tao. 2 uri ng mga kadalagahan. The wise virgin, and the foolish virgins. So 10 yun. 5 wise at 5 foolish. Ano ang katangian ng wise? Yung matalinong virgins, meron silang lampara. Bukod sa lampara, meron pa silang daladalang extra oil. Sila ay nakahanda. Kahit matagalan man ang pagdating ng groom, ready sila. Samantalang yung foolish na mga virgins ay ang dala lang nila ilawan. Well, pwede tayong magkaroon ng mga typology dito. Siguro yung lamp, pwedeng yung Word of God. Sabi kasi ng Psalms, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Pwede nating sabihin na pareho silang alam o nakakaalam ng salita ng Diyos. Yung wise and even the foolish. Pero yung wise, may reserba. May reserbang oil. We can say, kasi ang oil, symbol din yan ng Holy Spirit. Ang mga taong pinananahanan ng banal na spirito ang siyang tunay na mananampalataya. Pwede kasing alam ng tao yung salita ng Diyos. Pero kung wala sa kanya ang banal na spirito, hindi siya makakasama sa rapture.
Kahit nakasakasama mo pa siya sa church, kahit nakasakasama mo pa siyang naglilingkod sa Diyos, kung sa puso niya o sa kanyang kalooban ay wala ang banal na espiritu, ibig sabihin hindi siya naging totoong mananampalataya. Yun ang pinagkaiba nila eh. Yung 5 wise virgins, mayroong extra oil. Yung 5 foolish, walang extra oil. Pwede nating sabihin na ganon kasi 'di ba siya na pinananahanan ng banal na espiritu ang belongs to Christ. Siya yung talagang totoong na kay Kristo. Pero ang tao na hindi pinananahanan ng banal na espiritu ay hindi kay Kristo. Kahit na marami pa siyang alam sa salita ng Diyos. So ano nangyari? Natagalan yung pagbabalik ng groom. Medyo nakatulog pa nga sila eh. Pati nga yung wise nakatulog din eh. Pero nagising din naman. Pero nung narinig na nila yung sigaw na nandyan na yung groom, inayos na nila yung kanilang ilawan. Kaya lang, dun din nalaman ng foolish, dun lang niya naisip na wala pala siyang oil. Yung oil, yun yung nagre-represent na handa yung mga virgins, yung wise, kumpara doon sa foolish. So, ang nakuha lang o ang nakasama lang sa groom ay yung 5 wise virgins. Hindi yung mga foolish. So, may naiwan ba? Meron. Sino ang naiwan? Yung foolish. Ano ibig sabihin nun? Merong may iwan talaga. Meron talagang hindi makakasama sa rapture. Kung paano nabasa natin kanina, na yung 2 babae na nagtatrabaho sa gilingan, yung isa kukunin, yung isa may iwan. Meron talagang may iwan. May iwan yung mga hindi nakahanda sa rapture. Paano mo malalaman na ikaw ay hindi nakahanda o nakahanda? Doon sa nakita natin, yung mga nakahanda, meron silang oil. Siguraduhin mo sa puso mo na ikaw ay tunay na naging bagong nilalang. That the Holy Spirit is dwelling in you. Hindi lang alam mo ang Biblia, alam mo na si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay, very good. Pero hindi lang doon. Kailangang manahan sa'yo. Meron kang tatak ng banal na espiritu. Sapagkat ang banal na espiritu ang deposito ng Diyos sa atin. Guaranteeing our inheritance. So, sino yung mga may iwan? Well, hindi natin pwedeng sabihin si ganito may iwan yan, si ganyan. Kasi una sa lahat, si Lord na nga nakakaalam ng puso ng tao. Hindi tayo dapat manghusga. Ang dapat nating gawin ay maghanda. Yun ang malinaw na sinabi ni Lord eh. Prepare. Be ready. Get yourself ready sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yung mga hindi handa, sila yung wicked servant. Sila yung walang oil. O edi ngayon pa lang, maghanda ka na. Siguraduhin mong hindi ka wicked servant. At siguraduhin mo ring meron kang oil. Extra oil. Paano ba natin maihahanda ang ating sarili para sa muling pagbabalik ni Lord, hindi tayo magulat at hindi tayo maiwan?
Tignan natin ang sinasabi ni Lord sa John 3:3-5. Sabi dito, sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sa verse 4, paanong maipanganganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Verse 5, sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." May prerequisite para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. May requirement, kailangan. Kapag hindi nangyari sa iyo ito, isa ka sa may iwan. Ang sabi ng Biblia, galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, kailangan mong ipanganak na muli para ka makapasok sa kaharian ng Diyos. May tinawag or may sinabi si Lord na dalawang kapanganakan dito sa verse 5. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman nga, at ang taong ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Napakahalaga na ikaw ay ipanganak na muli. Ang born again o kapanganakang muli ay hindi relihiyon. Hindi ito ngayon lang nauso. Ito ay matagal ng panahong sinabi ng Panginoong Hesus. Bakit ngayon lang natin nalalaman yan? Kasi matagal ding tinago ang Biblia at ayaw ipabasa sa mga lolo't lola natin. Takot sila na basahin yan. Bagamat may Biblia sila sa altar, pero hindi nila yan binabasa. Kasi ang sabi sa kanila, hindi nyo maiintindihan yan. Masiraan kayo ng ulo. Huwag nyo basahin. Hindi nila binasa yan. Pinagbabawal yan na basahin ng religion. Pero ngayon, hayagan na yan. Kaya, ngayon lang din, mas nalalaman ng mga tao ang katotohanan. Kasi, hayag na ang salita ng Diyos. Sa cellphone mo, pwede ka mag-download ng kahit gaano karaming version ng Bible So, malinaw dito. Kung gusto mong makasama sa rapture o sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, number 1, kailangan kang isilang na muli. Ano ba yung born again o muling pagsilang? Kasi mayroong dalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan, yung tayo'y ipinanganak ng ating ina. Yun yung kapanganakan sa laman. Yun din yung tinatawag na kapanganakan sa tubig. Yun yung unang kapanganakan. Yung pangalawang kapanganakan ang tinutukoy ni Lord, born again. Ito yung kapanganakan sa Espiritu. Ipapanganak ka ulit, pero hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Bakit ka kailangan ipanganak? Sa Espiritu. Sabi ni Lord, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit pag di ka ipinanganak. Kailangang ipanganak ka. Hindi relihiyon ang kailangan mo para ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan mong ma-born again. Ang born again ay hindi religion. Ito ay kapanganakan sa Espiritu. Ito ang pangalawang kapanganakan na kailangan ng tao para siya makapasok sa kaharian ng Diyos.
paano magaganap ang muling kapanganakan? Sabi sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Hindi mo ito makikita, pero nararamdaman mo to. Malalaman mo na ikaw ay ipinanganak na muli. Sino ang gagawa nun? Ikaw ba ang gagawa nun sa sarili mo? Hindi. Ang gagawa nun ay ang banal na Espiritu. Hindi ikaw, hindi ako, kundi ang Diyos. Ang sabi sa John chapter 1, verse 12 and 13, simulan muna natin sa 11 or verse 10. John 1:10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito. Nilikha sa pamamagitan niya. Sino yung sinasabing salita? Si Jesus yon. Ulitin ko dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay mula sa Diyos. Sa English, sabi diyan, born of God. Ito yung pangalawang kapanganakan. Ito yung born again experience. Paano? Ang sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sila'y ipinanganak sa Espiritu. Ito yung tinatawag na born again. Paano ka maboborn again? Sumampalataya ka. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Talikuran mo na't pagsisihan ng kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod sa buhay mo, kundi si Jesus na. Kapag ginawa mo yon, doon ka palang magiging anak ng Diyos. Kaya nga ikaw ay sinilang na sa Espiritu. Kaya ka naging anak ng Diyos, di ba? Sinilang ka ng iyong ina, kaya ka naging anak. Kailangan mo ring isilang sa Espiritu para maging anak ka ng Diyos. Nangyayari yon kung tunay kang mananampalataya at tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Hindi religion ang tatanggapin mo. Hindi rin religion ang magliligtas sa iyo, kundi si Jesus. Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Bakit? Para tubusin ang ating kasalanan. Ginawa ni Lord yun para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ginawa ng Panginoong Yesus yun para tayo makabalik sa Diyos. Ano gagawin natin? Number 1, sumampalataya. Sumampalataya ka na si Jesus nga ang tagapagligtas. Siya lang, hindi religion. Si Jesus lang. Sabi ng John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama doon sa kalangitan, kundi sa pamamagitan lang ni Jesus. Kung gusto mo makasama pag
bumalik na ang Panginoong Yesus sa rapture, kailangan mong maborn again. Paano ka maboborn again? Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Maniwala ka na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para kay ligtas. At wala nang iba pang magliligtas sa'yo. Hindi si Jesus at religion mo. Hindi. Si Jesus lang. Magsisi ka na at talikuran ng iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, hindi na ikaw ang masusunod, kundi si Jesus na. Pag ginawa mo yon, magiging anak ka ng Diyos. Bakit? Kasi isisilang ka sa Espiritu. Kaya napakahalaga nun. Prerequisite yan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, may inaasahan sa iyo ang Panginoon. Pero bago yon, pag ikaw ay naging anak na ng Diyos, mananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. Siya na yung oil na tinatawag. Sabi sa sa Ephesians 1:14, tignan natin yan. Efeso chapter 1 verse 14. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Kasi ang banal na Espiritu ang pinagkaloob sa atin. Tingnan din natin sa verse 13. Ephesians 1:13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, ang mahalaga na marinig mo muna ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Jesucristo, siya ang anak ng Diyos. Sinugo siya ng Diyos dito sa mundo kasi mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ano ang ginawa ni Jesus dito sa mundo? Siya ang kordero ng Diyos. Siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay para tayo ay iligtas sa kapahamakan. Iyon ang mabuting balita. Mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kung sasampalatayanan mo ang Panginoong Yesus, na siya nga ang nag-iisang tagapagligtas, na siya nga ay namatay para tubusin ang kasalanan mo, inilibing, at muling nabuhay para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung totoong pananampalataya mo, tanggapin mo siya sa iyong puso. Ibig sabihin, pagsisihan mo na ang mga kasalanan at talikuran mo na ang kasalanan. Isuko mo na ang buhay mo kay Jesus. Si Jesus na ang masusunod sa iyo. Napakahalaga nun. Ngayon na ikaw ay mananampalataya na, nais ng Diyos na ikaw ay mabuhay nakalugod-lugod sa Kanya. Tignan din natin sa Roma chapter 8. Ngayon na ikaw ay anak na ng Diyos, ano ba ang gusto ng Diyos na maging buhay mo? Ito yung paghahanda pa rin para pag dumating na ang Panginoong Yesus ay hindi ka maiwan, kundi isa ka sa kunin niya. Roma 8 verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu
ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Kung totoong ikaw ay nabubuhay na sa spirito or ipinanganak ka na sa spirito, maiiba na rin yung iyong focus. Maiiba na rin ang priority mo. Hindi mo na lubos na pahahalagahan ang mga bagay na makalaman, kundi matututo ka ng mamuhay ayon sa spirito. Papahalagahan mo na ang mga espiritual na bagay. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa spirito ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi ka kasi ipinanganak na muli, mananatili ka doon sa laman. Ihahatid ka nito sa kamatayan. Subalit kung ikaw ay ipinanganak na sa spirito, gagabayan ka ng banal na spirito na sumunod sa Diyos. Magdudulot sa iyo ng buhay at kapayapaan. Verse 7, kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin. So magkaibang magkaiba yung tao na ipinanganak lang sa laman at yung tao na ipinanganak na rin sa spirito. Ibig sabihin yung na-born again na. Verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kaluguran ng Diyos. Kahit nasabihin mong sumasampalataya ka, pero nabubuhay ka sa laman, ibig sabihin hindi ka pa talaga pinanganak sa spirito. Kasi kung ipinanganak ka na sa spirito, mabubuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa spirito. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Maging tapat ka. Nasa iyo na ba ang banal na Espiritu? Kasi kung nasa iyo na ang banal na Espiritu, ibig sabihin, ipinanganak ka na sa Espiritu. Hindi ka na dapat namumuhay ayon sa laman. Kasi ipinanganak ka na sa Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu sa iyo, hindi ka kay Kristo. You don't belong to Christ. Hindi ka maliligtas. Siguradong maiiwan ka. Verse 10, ngunit dahil nananahan si Kristo sa inyo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid. Kaya, hindi mo pwedeng pagsamahin na makalaman ka pero ipinanganak ka na sa Espiritu. Hindi pwede yun. Kumbaga, it's either black or white. Hindi pwedeng gray. Pagsamahin mo yung black and white. Hindi pwede yun. Sa Panginoon Diyos, hindi pwede yun. Kung laman ka, laman ka. Kung ikaw'y pinanganak na sa Espiritu, mabuhay ka ayon sa Espiritu. Verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Dapat nananahan sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi mananahan sa iyo ang banal na Espiritu kung di ka pa ipinapanganak sa Espiritu. Hindi ka pa born again. Okay? Again hindi religion ang born again. Yun ay kapanganakang espiritual. Yun yung pangalawang kapanganakan. Verse 13.
sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Pag ikaw ay makalaman, hindi ka makakasama sa rapture. Kung ikaw ay totoong pinanganak na sa Espiritu, dapat maiiba na ang focus mo. Maiiba na ang priority mo. Ang pagsunod na sa Diyos ang focus mo. Sabi rin sa 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, hindi mo pwedeng sabihin na anak ka ng Diyos kung nabubuhay ka sa laman. Nabubuhay ka sa kasalanan. Kung patuloy mong ginagawa ang mga kasamaan, ay hindi ka sa Panginoon nun. Hindi ka pa ipinapanganak sa Espiritu. Kapag ikaw ay pinanganak na sa Espiritu, ibang-iba ang mangyayari sa'yo. Ikaw ay magiging bagong nilalang. Papatawarin ka na ni Lord sa lahat ng kasalanan mo, ibuburahin niya na yun eh. Bibigyan ka niya ng bagong puso, ng bagong katauhan na nagmumula kay Kristo. Tignan din natin sa Galatia 6:7. Galatia chapter 6 verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Take note of that. Dalawang uri ng tao ang nandito sa mundo. Isang taong nabubuhay sa laman, which is lahat naman tayo doon tayo galing. Kasi tayo ay pinanganak sa laman. Tayo ay makasalanan. Pero kailangang ipanganak ka pa sa Espiritu. Kailangan ma-born again ka para magkaroon ka ng bagong katauhan. Okay? So, dalawang klase lang ang tao sa mundo. Isang taong nabubuhay ayon sa laman at isang taong nabubuhay ayon sa Espiritu. Sino ang makakasama sa muling pagbabalik ni Lord? Yung mga taong ipinanganak sa Espiritu. Yung mga taong nabubuhay ayon sa Espiritu. Sino may iiwan? Yung mga taong nabubuhay ayon sa laman. Kasi wala talagang kakayanan ang taong nabubuhay sa laman na magbigay ng kaluguran sa Diyos. So, paano ka maghahanda? Paano ka makakasama doon sa rapture? Number 1, kailangan mong ipanganak na muli. Number 2, ngayon na ikaw ay pinanganak na muli, mabuhay ka na ayon sa Espiritu. Yun ang katibayan na ikaw nga ay pinanganak na muli. Pag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi relihiyon ang born again. Yun ay espiritual na kapanganakan na ang pwede lang magsilang sa'yo ay ang Diyos mismo. Siya ang gagawa sa buhay mo. Dapat mo munang marinig ang mabuting balita. Pangalawa, sumampalataya ka at tanggapin ang Panginoong Hesus sa puso mo. Pagsisihan mo na talikuran ang iyong mga kasalanan, mabuhay ka na sa Espiritu. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, kaibigan.
Nais mo ba na makasama sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kung nais mo, dapat tanggapin mo si Lord. Dapat ipanganak ka sa Espiritu. Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas? Naniniwala ka ba na si Jesus lamang ang natatanging daan, katotohanan at ang buhay para ang tao ay makabalik sa Diyos? Kung naniniwala ka, isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. Talikuran mo na ang kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Si Jesus lang, hindi religion. Walang religion na makakapagligtas sa iyo. Ang ipinadala ng Diyos Ama ay ang kaisa-isa niyang anak. Siya ang daan, hindi religion. Kung gusto mong ma-born again o isilang sa Espiritu, mabuti yun. Kasi pag sinilang ka sa Espiritu, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino magbibigay sa iyo? Siyempre, ang Diyos. Yun ang sabi sa John 1:12, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang sila sa laman, kundi dahil sa sinilang sila sa Espiritu. Gusto mo bang ipanganak sa Espiritu? Gusto mo bang tanggapin na si Jesus sa iyong puso? Talikuran na ang kasalanan at mabuhay na sa Espiritu? Kung gusto mo, sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Yung panalangin na sasabihin ko, gawin mong panalangin mo rin. Pikit mo ang iyong mata, sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at ako ay mapapahamak. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito at tinatalikuran ko na. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Sumasampalataya po ako sa iyo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, sinusuko ko na po sa iyo ang aking buhay. Hindi na ako ang masusunod. Ikaw na po ang aking susundin. Nais ko pong mabuhay sa Espiritu. Ayoko nang mabuhay sa laman. Manahan ka po, Panginoong Jesus, sa aking buhay, mula ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang ang mananalangin sa iyo. Panginoon Diyos sa masalangit, pagpalain mo po ang taong ito na tunay na lumapit sa iyo. Hinihiling ko po, Ama, na manahan po ang iyong banal na Espiritu sa kanya sa oras na ito. In the name of Jesus, pakapuspusin mo rin po ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Jesus, ang taong ito na tunay na tumanggap at sumampalataya sa iyo. Manahan ka po, banal na Espiritu, sa kanyang buhay. Amang banal, hinihiling ko po, nagabayan mo po ang kapatid na ito. Nawa po mula ngayon, matuto na siyang mabuhay ayon sa banal na Espiritu, sa pangunguna ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at naway magpatuloy po siya na makakilala sa iyo. Ganon din po, Ama, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Idaloy mo po, O Diyos, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa kanila. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit.
Selyuhan mo po sila, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po sila, Ama, na mula ngayon ay isuko na ng lubusan ang kanilang sarili sa iyo at huwag nang mabuhay ayon sa laman, kundi mabuhay ayon sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong mga salita na aming narinig. Hayaan mo pong ito'y mamunga ng sagana sa aming mga buhay. At pagpalain mo po ang aking mga kapatiran. Nawa, Lord, ibahagi nila ang mabuting balita sa kanilang mga mahal sa buhay. Amang banal, sa iyo po ang kataas-taasang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw po ang natatanging nararapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian, pagsamba, pagpupuri noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pakikisa ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. God bless you all.